May mga panalangin na matagal mo nang inuulit sa Diyos. Araw-araw, gabi-gabi, sa tahimik ng kwarto, sa gitna ng luha, sa mga sandaling halos wala ka ng lakas para magpatuloy. Iisang hiling, iisang sigaw, iisang tanong na paulit-ulit mong ibinubulong. Panginoon, kailan? Hindi ka humihingi ng luho, hindi ito kapritsyo. Humihingi ka ng ginhawa, humihingi ka ng sagot, humihingi ka ng direksyon, pero parang tahimik ang langit. Nagdarasal ka, pero parang walang nagbabago. Nag-aayuno ka, pero parang walang nangyayari. Naniniwala ka, pero lumilipas ang panahon. At sa loob ng puso mo, may isang tanong na ayaw mong aminin ng malakas. Naririnig ba talaga ako ng Diyos? Hindi ka nag-iisa sa pakiramdam na yan. Maraming Kristiyano ang dumaraan sa yugto na ito, yung panahon na ang pananampalataya ay sinusubok ng katahimikan ng Diyos. Yung sandali na ginagawa mo ang tama, nagdarasal ka, nagtitiwala ka, sumusunod ka, pero hindi pa rin dumarating ang sagot. At doon, sa mismong pagitan ng pag-asa at pagod, bulong ng kaaway ang sumusulpot. Kung mahal ka talaga ng Diyos, matagal na sana siyang sumagot. Pero pakinggan mo, ang mensaheng ito ay hindi para akusahan ka. Para ito buksan ang mata mo sa isang katotohanang babago sa lahat. Ang pagkaantala ng Diyos ay hindi pag-abandona. Ang katahimikan ng Diyos ay hindi kawalan. Kadalasan, ito ay paghahanda. Paulit-ulit ipinapakita ng Biblia na ang Diyos ay hindi kumikilos ayon sa orasan natin, kundi ayon sa kanyang panahon. Sabi sa Ecclesiastes, may takdang panahon ng lahat ng bagay sa ilalim ng langit. Si Abraham ay nakatanggap ng pangako, pero naghintay ng maraming taon bago dumating si Isaac. Si Jose ay may panaginip ng kaharian, pero nauna ang pagtataksil at bilangguan. Si David ay pinahiran bilang hari, pero bumalik sa pastulan, sa lihim, sa paghabol at pag-uusig. Kung nangako ang Diyos, bakit pinatagal? Dahil sa pagitan ng pangako at katuparan, may prosesong humuhubog ng pagkatao. Hindi lang ibinibigay ng Diyos ang hinihiling mo, hinuhubog niya ang taong tatanggap at magdadala ng hinihiling mo. Baka ngayon, ipinapanalangin mo ang isang bukas na pinto, pero ang ginagawa ng Diyos ay pinalalalim muna ang maturity mo para pagdaan mo sa pintong yon, hindi ka maligaw. Baka humihingi ka na baguhin niya ang sitwasyon, pero inuunang baguhin niya ang puso mo. Dahil kung darating ang biyaya bago ang paghahanda, ang dapat sana'y magligtas sa iyo ay pwedeng maging dahilan ng pagbagsak mo. Hindi ang demora ng Diyos ang problema. Minsan, tayo ang problema. Gusto natin ng sagot, pero ayaw natin ng proseso. Gusto natin ng milagro, pero ayaw natin ng paghinog. Gusto natin ng pangako, pero ayaw natin mahubog para mabuhay sa loob ng pangako. At dito nagsisimula ang pinakamahirap tanggapin. Ginagamit ng Diyos ang panahon ng paghihintay bilang kasangkapan ng paghilom, pagwawasto at paghahanda. May mga sandali na ang katahimikan ng Diyos ang pinakamalalim na anyo ng pag-ibig niya. Dahil sa katahimikang iyon, pinoprotektahan ka niya mula sa bagay na hindi mo pa nakikita. Habang iniisip mong walang nangyayari, may mga laban na nagaganap sa espiritual na mundo na hindi mo nakikita. Kung sa aklat ni Daniel, may sagot ang Diyos na ipinadala pero naantala dahil sa espiritual na paglaban hanggang dumating ang tulong. Ipinapakita nito ang malalim na prinsipyo. Hindi lahat ng pagkaantala ay pagtanggi. Minsan, nailabas na ang sagot sa langit. Pero ang pagdating nito sa iyo ay dumadaan sa mga bagay na wala sa kontrol mo. Ikaw, katahimikan ang nakikita mo. Ang Diyos, nakikita niya ang buong landas na binubuksan, hakbang-hakbang. Nasanay ang mundo sa mabilis na sagot. Isang click, isang mensahe, isang video, isang delivery, lahat instant. At dahil dito pati pananampalataya natin nahawa.
Gusto nating sumagot ang Diyos sa bilis ng teknolohiya, pero ang kaharian ng Diyos ay hindi gumagalaw sa bilis ng anxiety. Gumagalaw ito sa lalim ng walang hanggan. Ang matagal para sa iyo, madalas sakto para sa Diyos. Kapag hindi siya sumasagot sa ang ngayon, minsan pinoprotektahan niya ang bukas mo. Sabi sa Isaias, ang mga naghihintay sa Panginoon ay magbabagong lakas. Pansinin mo, hindi sinabing ang mga nagmamadali, hindi sinabing ang mga namimilit, sinabi ang mga naghihintay. Ang paghihintay ay hindi katamaran. Ito ay postura. Ang paghihintay sa Diyos ay pananatiling tapat kahit pagod na ang puso. Ito ay pagdarasal kahit parang tuyot ang salita. Ito ay paniniwala kahit walang nakikitang pagbabago. Marami ang nawawala sa gitna ng proseso dahil sumusuko sila bago matapos ang ginagawa ng Diyos. Tumatigil sa panalangin, tumatigil sa pananampalataya, tumatigil sa paghahanap, at kapag iniwan nila ang paghihintay, tumatakbo sila sa mga solusyong mabilis, pero may malaking kapalit. Si Abraham, minadali ang pangako at sinubukang tulungan ang Diyos sa pamamagitan ni Ismael. Ang resulta, sakit, gulo at sugat na umabot sa mga henerasyon. Kapag pinipilit mo ang oras ng Diyos, pwede kang may makuha. Pero hindi lahat ng nakukuha sa labas ng panahon ng Diyos ay may kapayapaan ng Diyos. Baka ngayon malapit ka ng sumuko sa panalangin pinakamahalaga para sa iyo. Baka ang pagod ay binubulungan ka na sayang ang paghihintay. Pero iba ang nakikita ng langit. Nakikita ng Diyos ang bawat luha. Nakikita niya ang bawat gabing kulang sa tulog. Nakikita niya ang bawat panalangin akala mo mahina at hindi karapat-dapat marinig. Walang ni isa sa mga iyon ang nawala. Ang panahon ng paghihintay ay hindi panahon ng paglimot. Panahon ito ng paghahanda. Madalas, humihingi tayo sa Diyos na baguhin ang mundo sa paligid natin. Pero ang Diyos, sinisimulan niya ang kanyang gawain sa loob natin. Ang tao, nananalangin para matapos ang disyerto. Ang Diyos, gumagawa para hindi ka mawasak ng disyerto. Dahil hindi ang lugar ang nagdidikta kung sino ka, ang puso mo ang nagdidikta kung sino ka habang nasa lugar na iyon. Ang Israel ay 40 taon sa disyerto hindi dahil malupit ang Diyos, kundi dahil may mentalidad ng pagkaalipin na kailangang mamatay bago sila mabuhay bilang tunay na malayang bayan. Sa Deuteronomio, ipinapakita na hinayaan ng Diyos ang disyerto para subukin, hubugin at ilantad ang laman ng puso ng kanyang bayan. Hindi iyon walang saysay na parusa, paghahayag iyon. Ang disyerto ay naglalabas ng tunay na ugali, pagdepende o pagmamataas, pasasalamat o reklamo, pananampalataya o kawalang tiwala. At hindi binabago ng Diyos ang eksena habang ang puso ay nakakadena pa rin sa parehong lumang pattern. Minsan humihingi ka ng bagong yugto, pero dala mo pa rin ang ugali ng lumang yugto. Humihingi ka ng bagong level, pero ang isip mo nakatira pa rin sa lumang level. Hindi inuuna ng Diyos baguhin ang paligid para baguhin ka. Inuuna niya baguhin ka para dalhin ka sa bagong paligid. Baka ang panalangin pinakamadalas mong sabihin ay, Panginoon, ilabas mo ako sa sitwasyong ito. Pero sa katahimikan, may tanong ang Diyos. Ano ang sinusubukan kong alisin sa iyo sa sitwasyong ito? Minsan, pinapahintulutan niya ang pagkaantala dahil may pride na kailangang mabasag, may dependency na kailangang gumaling, may sugat na kailangang hilumin, may motibo na kailangang linisin. Kung ibibigay niya ang sagot ngayon, pwede kang matuwa sa milagro pero hindi mo makuha ang layunin ng milagro. Ang spiritual maturity ay hindi nasusukat sa dami ng panalangin, kundi sa reaksyon mo kapag hindi pa dumarating ang sagot. Madaling magpuri kapag may milagro. Mahirap manatiling tapat kapag parang late ang milagro, pero doon mismo hinuhubog ang pagkatao. Doon nagiging ugat ang pananampalataya, hindi lang ideya. Ang natutong magtiwala sa karakter ng Diyos sa gitna ng katahimikan, hindi maliligaw
kapag dumating na ang sagot. Maging si Jesus ay dumaan sa panahon ng paghihintay. Bago niya simulan ang kanyang ministeryo, dumaan siya sa disyerto. Bago ang krus, dumaan siya sa Getsemani kung saan nanalangin siya at sa huli, sumuko siya sa kalooban ng Ama. Ipinapakita nito na kahit ang anak ng Diyos ay naranasan ng bigat ng hindi pa ngayon. Hindi dahil hindi siya mahal ng Ama, kundi dahil may mas malaking layunin na itinatayo sa loob ng sandaling masakit. May mga sagot na hindi dumarating ngayon dahil kung darating ito ngayon, ilalagay ka nito sa landas na hindi ka pa handang lakaran. Hindi lahat ng saradong pinto ay rejection. Maraming beses proteksyon ito. Nakikita ng Diyos ang dulo mula sa simula. Nakikita niya ang consequences na hindi mo pa nakikita. Humihingi ka ng opportunity, relasyon, pagbabago, pag-angat. At sa awa ng Diyos, pinipigil niya muna ang sagot dahil alam niya na ang pintong bukas sa maling oras ay pwedeng maging sugat sa hinaharap. Ang delay ng Diyos, minsan ang pinakamatahimik na pagligtas na mararanasan mo. Gusto ni Pablo pumunta sa ilang lugar pero pinigilan siya ng Espiritu Santo. Hindi dahil mali si Pablo kundi dahil hindi iyon ang oras at hindi iyon ang direksyon. Si Jonas tumakas sa tawag at inakala niyang nakakauna siya pero nauwi sa tiyan ng malaking isda. Hindi lang parusa, kundi pagwawastong puno ng awa. May mga daan na isinasara ng Diyos para hindi ka mapunta sa malayo sa layunin. Kahit ang daang iyon ay mukhang mas madali, mas mabilis, mas komportable. Kapag nade-delay ang Diyos, natutukso ang puso gumawa ng shortcuts. Minamadali ang desisyon. Pinipilit ang relasyon. Tinatanggap ang alok na hindi tugma sa salita ng Diyos. At ang problema sa shortcut, pinaikli nito ang oras, pero pinalalaki nito ang presyo, emosyonal, espiritual, minsan moral. Ang itinayo ng Diyos sa proseso ay may kasamang kapayapaan. Ang nakuha sa labas ng panahon ng Diyos, kadalasan may kasamang bigat, guilt at anxiety. Paano mo malalaman kung ang delay ay proteksyon? Tingnan mo ang mga palatandaan. Pagkawala ng kapayapaan, pagbigat ng loob, kontradiksyon sa prinsipyo ng Biblia, sobrang pagmamadali, takot na mapag-iwanan. Hindi ginagabayan ng Diyos ang kanyang anak sa panik. Ginagabayan niya sa kapayapaang nagbabantay sa puso. Kapag pakiramdam mo tinutulak ka ng anxiety, hindi inaakay ng kapayapaan, baka tinatawag ka ng Diyos na huminto, maghintay at magtiwala. Baka frustrado ka ngayon dahil hindi nagbukas ang pintong inaasahan mo. Pero may posibilidad na balang araw, lilingon ka at sasabihin, "Salamat Diyos, dahil hindi mo ibinigay yung pinipilit kong hilingin noon." Marami sa pinakamalalim na sakit natin ay galing sa sagot na dumating ng masyadong maaga. At marami sa pinakamalalakas na pagligtas ay tahimik, hindi halata. Pero sila ang dahilan kung bakit buhay pa ang pananampalataya mo ngayon. Minsan, iniisip natin na ang katahimikan ng Diyos ay distansya, pero sa kaharian, ang katahimikan ay imbitasyon. Imbitasyon para tumigil sa puro salita at matutong makinig. Imbitasyon para lumalim. Mula sa pananampalatayang nakadepende sa sagot, papunta sa pananampalatayang nakadepende sa relasyon. May mga panalangin na hindi agad sinasagot dahil gusto mo nang ipakita ng Diyos kung sino siya sa iyo habang naghihintay ka. Kung lahat sasagutin niya ng mabilis, baka ang hanapin mo palagi ay kamay niya, pero hindi mo hanapin ang puso niya. Sa mga awit, natutunan ni David kausapin ang Diyos kahit wala pa siyang nakikitang pagbabago. Sa buhay ni Job, nakita natin ang isang taong nawalan, nasaktan, nagtanong, umiyak, pero nanatili sa relasyon sa Diyos. Sa dulo, hindi lang sagot ang natanggap ni Job, mas malalim na pagkakakilala sa Diyos. Minsan, hindi ibinibigay ng Diyos ang detalyadong paliwanag sa bakit, pero ibinibigay niya ang mas mahalaga, ang presensya niya habang naghihintay ka.
Ang panganib sa paghihintay ay hindi ang oras, kundi ang nagiging bunga ng oras sa loob mo. Ang delay ay pwedeng magbunga ng paghinog o pwedeng magbunga ng kapaitan. Dalawang puso ang pwedeng dumaan sa parehong delay. Ang isa mas nagiging mapagpakumbaba, mas umaasa sa Diyos. Ang isa tumitigas, nagsasara, lumalayo sa pananampalataya. Hindi ang delay ang nagdedesisyon, ang postura ng puso ang nagdedesisyon. Habang naghihintay ka, huwag mong ipagpalit ang pananampalataya sa frustrasyon. Magpatuloy kang makipag-usap sa Diyos kahit pakiramdam mo parang ikaw lang ang nagsasalita. Magpatuloy kang kumain ng salita kahit minsan parang mabigat. Magpatuloy kang lumapit sa mga taong may pananampalataya dahil ang emosyonal na pag-iisa ay nagpapalakas sa boses ng pagdududa. Ang paghihintay ay hindi kailangang maging bakanteng disyerto. Pwede itong maging lugar ng malalim na tagpo sa Diyos kung saan ang pananampalataya mo ay hindi na mababaw kundi nakaugat. Nanatili si Jesus sa pakikipag-isa sa Ama kahit sa Getsemani, sa gitna ng bigat at katahimikan. Hindi niya kailangang maintindihan ang lahat para sumunod. At iyon ang itinuturo nito sa atin, ang pananampalataya ay hindi laging pag-intindi. Ang pananampalataya ay pananatili kahit hindi mo maintindihan. Ang relasyon sa Diyos ay hindi nakatayo lang sa mga sagot. Nakatayo ito sa tiwala sa karakter ng Diyos. Baka ang panalangin mo ngayon ay hindi pa sinasagot sa paraan na inaasahan mo. Baka sarado pa rin ang pinto. Baka hindi pa rin nawawala ang problema. Pero hindi ibig sabihin nito na hindi gumagawa ang Diyos. Ibig sabihin, hindi pa tapos ang gawa ng Diyos. Ang oras ng Diyos ay hindi parusa sa naniniwala. Paaralan ito para sa nagtitiwala. Bawat araw ng paghihintay ay araw na hinuhubog ka ng Diyos sa paraang hindi kayang gawin ng mabilis na sagot. Kapag dumating na ang sagot, hindi ka na pareho. Mas matured ka na, mas malalim ang pananampalataya mo, mas aligned ka sa layunin ng Diyos para sa buhay mo. Panginoon, iniaalay ko sa iyo ang oras ko, ang anxiety ko, at ang mga inaasahan ko. Turuan mo akong magtiwala sa iyong karakter kahit hindi ko naiintindihan ang iyong mga paraan. Pagalingin mo ang puso ko mula sa pagmamadaling lumalayo sa iyong kalooban. Bigyan mo ako ng kapayapaan habang naghihintay ako. Kung hindi pa dumarating ang sagot, bigyan mo ako ng lakas para manatili. Kung mabigat ang katahimikan, bigyan mo ako ng sensitivity para maramdaman ang presensya mo sa gitna ng katahimikan. Pinipili kitang pagkatiwalaan, hindi lang dahil sa mga sagot na ibinibigay mo, kundi dahil sa kung sino ka. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Kung tumama sa puso mo ang mensaheng ito, huwag mong balewalain ang naramdaman mo ngayon. Maraming tao ang nasa parehong tahimik na paghihintay at kailangan nila ang mensaheng ito. I-share mo ang video na ito sa isang taong pagod nang maghintay ng sagot mula sa Diyos. At kung gusto mong palakasin pa ang pananampalataya mo habang dumadaan ka sa mahihirap na proseso, panoorin mo ang susunod na video ng channel. Doon pag-uusapan natin kung paano manatiling tapat kahit lahat ay parang kabaligtaran. Minsan, hindi binabago ng Diyos ang sitwasyon sa isang iglap, pero binabago niya ikaw para malampasan mo ang sitwasyon ng hindi nawawala ang pananampalataya mo.